Trees, yan. Yung ugat sa puso. Tapos, yung ibang may barado, katulad nito, may barado siya. Ito, may barado isang ugat. Ito yung ginagawa ng doktor. Ayaw natin umabot dito. Ito yung tinatawag na angioplasty o yung angiogram. Yung angiogram, may isang wire. Itong wire, nilalagay sa singit. Hindi sa singit, sa kamay ng pasyente, maglalagay ng wire. Tapos ito, may barado siya. May baradong taba. So, gagawin ng wire, papasok yung wire, tapos meron siyang balloon. Ito, may lobo. Oh, may lobo. Biglang binuka yung lobo, may balloon, napisa niya itong taba at lumuwag ulit yung daanan. Okay, may ganyang procedure. Pero ang problema sa ganitong procedure, una-una, invasive, ibig sabihin, ma-hospital ka pa. Pangalawa, napakagastos nitong procedure. Baka aabot kayo ng mga siguro average 200,000, half a million, yung iba umaabot pa ng 1 million pag talagang maraming barado. Kung 3-4, maraming ilalagay, umaabot ng million. Kaya ay natin umabot sa pagkakataon na may barado kayong ganito. Ha? So gusto natin malaman habang maaga pa. Okay? Ito ang sintomas ng chest pain na galing sa puso sa mga lalaki. So, hindi po pareho ang mga sintomas ng lalaki tsaka sa babae. So, pag sa lalaki, pwedeng ganito. Yan, dito ang masakit niya sa gitna. Okay? Pag sa gitna, ang puso natin nasa kaliwa eh. Gitna o kaliwa ito. Yan, sa gitna. Pwede rin yan sa galing sa puso. Kung nararamdaman nyo parang sinasakal, ito parang sinasakal, kasali po yan hanggang dito sa ilalim ng jaw. Ilalim ng baba, counted din yan, pwede sa puso. Kita nyo dito, sumasakit sa kanya, kaliwang balikat. Minsan, balikat lang, iingatan nyo yan. So, ito, papacheck to, yan, sa balikat. Sa may sikmura, kasali din ang sikmura. Kasi, ang puso naman nandito, hindi naman ang masakit, dito lang kaliwa nandito yan Pwedeng parang nasa sikmura ang nararamdaman mo. Meron din naman, ito, tuloy-tuloy. Kala mo ulcer. Kala mo ulcer, sikmura pataas. Meron namang iba sa kaliwang kamay. Ito, kaliwang kamay dito sa loob ng kaliwang kamay. At meron din kakaiba na ibang chest pain na sa puso, sa likod. Pero bihira to. Bihira to. So, ituturo natin kung kailan ito galing sa puso. Ito, pakita natin. Si Jessa, camera woman ko. Yan, pakita natin to. Good. So, ito mga itatanong natin sa pasyente, Kunwari, ang sakit nyo ba sa dibdib ay parang tumutusok? Stabbing, parang may sumasaksak, parang may tumutusok. Pag yan ang sasabihin nyo, posibleng benign, hindi galing sa puso yan. Kasi hindi tumutusok ang pakiramdam nyo sa puso. Ang sa puso, mabigat, parang may nakadagan, at hindi mo matuturo ito. Pag habang humihinga ka, let's say, turo ko na lang sa kanila, yes. So, habang humihinga ka, let's say, hinga ka malalim, di ba? Ngayon, yung mga sumasakit ang dibdib, hinga po kayo malalim. Pag huminga ba kayo, sumasakit ba yung dibdib nyo? Pag huminga ka, tapos sumakit sa loob ng dibdib, posibleng may sakit sa baga. Kasi huminga ka, nag-expand yung lungs So, kung meron kang pulmonya, pneumonitis, yung baga mo, may diferensya. Pag huminga ka, tapos sumakit, posible sa baga. Yan. Diyan mo malalaman, di sa puso. Isa pa, igagalaw mo yung kamay mo, igalaw mo ganyan. Sige, galaw tayo. Galawin mo yung chest. Chest mo, igalaw. Pag ginagalaw mo ba yung chest mo, sumasakit ba? Maituturo nyo ba? Sige. Kung maituturo nyo habang ginagalaw, posibleng hindi sa puso, kundi muscle pain, or hindi na tawag na sa buto. Baka nag-basketball ka, nag-gym ka, o natulog kang nakadapa, nakatagilid, nakatulog, naipit. Muscle pain yon. Tapos sa patatanong ko, kaya mo ba ituro ng isang daliri? O, saan ang masakit? O, lahat na nakikinig sa atin sa Facebook Live, o, isang daliri ha? Saan po masakit? Turo-turo. Kahit hindi ko kayo nakikita, okay lang. Na-imagine ko naman So, turo nyo. Dito, dito, dito. Pag tinuro nyo, sa lahat ng mga sumusunod sa akin, pag naituro nyo yung sakit sa dibdib, tinuro nyo dito. Ang ibig sabihin, malamang
malamang 90% yan hindi galing sa puso, hindi heart disease pag naituro nyo. Kasi ang tunay na sakit sa puso, hindi mo kaya ituro eh. Ang sakit niya, paikot-ikot, parang nasa loob eh. Parang nasa loob. Parang nasa loob siya. Tapos, tatanungin ko pa sa inyo, ang sakit ba sa dibdib nyo ay ilang minuto, ilang segundo, ilang oras? Pagsasabihin mo, ay Doc, 30 seconds lang. Oh, hindi yun sa puso. Sobra iksi. Walang chest pain na 30 seconds eh. Kung sabihin nyo, Doc, masakit maghapon eh. 4 na oras, 2 oras. Hindi rin yung galing sa puso kung 4 na oras. Kasi kung 4 hours, kailangan ang tunay na sakit sa puso, 10 to 15 minutes lang. Ito, pinapakita ko sa inyo. Ito ang tunay na sakit. Mga 5 minutes up to 15 minutes. Pag umabot ng 30 minutes, heart attack na yon. 5 to 15 minutes. Tsaka kadalasan, yung sakit sa puso, may dating heart problem, may high blood, may diabetes, siya na nagkakasakit sa puso. Tsaka tulad na sinabi ko, pag sumakit siya, turo natin dito, 5 to 15 minutes yan. Ha? So, para at least makatipid kayo sa konsulta o para at least mas sure kayo. Kasi hindi rin ganun kadali malaman kung may sakit kayo sa puso o wala. Wala naman tayong angiogram eh. Kung na-angiogram, sure. Pero kung wala kang angiogram, malamang kayo din. Lalo na sa mga OFW, hindi makakonsult, mga kulang sa budget, ito na lang gagawin nyo. Ha, lalaki tingnan nyo. Yung sinabi ko sa inyo, mabigat ang pakiramdam, 5 to 15 minutes, masakit. At isa pang senyales ng sakit sa puso, 5 to 15 minutes, mabigat. Ito talaga number 1 sign na sakit sa puso. Tandaan nyo to. Pag napagod ka. Pag napagod ka, let's say, umakyat ka ng LRT, MRT, umakyat ka ng hagdanan, subukan nyo, akyat kayo dalawang palapag. Pag akyat nyo sa taas, biglang sumakit ang dibdib, 5 to 15 minutes, mabigat, sa may gitna, yun ang sakit sa puso. Malamang heart disease yun. Kasi pinagod mo yung puso eh. So, naglakad ka, pinagod mo, doon siya magbabara. Doon siya sasakit. Ha? So, yan, napapakita natin. Oops! Dito. Ito, Jess, napakita natin. Ha? Okay. So, ito. Napakita ko yung mga barado. Pag barado na yung ugat sa puso, tulad nito, yan ay may sakit sa puso. Ha? Lagi ito, barado na to. Nako, sakit na nito. Kasi, konting akyat mo lang sa palapag, kulang na yung daloy ng dugo. Ito, sasakit na to. Ito, delikado na to. Ito, heart attack na to. Okay? Pag dito umabot, kita niyo title, Death of an Artery, paano namamatay yung puso. Yan. Okay, dito tayo, Jessa. Ito yung sample ng heart attack. Pinapakita ko yung mga barado. Sige, lapit tayo. Ito yung heart attack ko. Ayan, may nagbara sa isang ugat. Ito yung heart attack. Nakita nyo to? Parang nangitim siya. Ayan, nangitim. Parang nangitim siya. Ayan. Nangitim. Ibig sabihin na heart attack to. Namatay itong parte ng puso. Maitim siya. Ibig sabihin, itong muscle na to, hindi na siya gagalaw. Hindi na siya, muscle siya pero hindi na siya magko-contract. Hindi na siya, titibok to pero ito hindi na to sasama. Kaya pag tumibok siya, pag gewang-gewang, patabingi, naiiwan to. Imbis na maganda yung pump, naiiwan to. Kaya humihina ang pagbuga mo. Ito na lang bumubuga. Ito kasi namatay. Tapos pag lumala, lalaki na tulad nito. Okay? Tapos yung iba, kumakapal yung puso. Yan, kumakapal. Ito yung makapal na puso, high blood. Kung sinabihan kayo malaki ang puso, makapal ang puso, ito yan, ha? Sige, pakita natin yung mga pictures. Sige. So, yan na, ang sintomas sa lalaki. Ngayon, ito ang pinakahihintay nyo, sintomas sa babae. Kakaiba. This is what a heart attack feels like in a woman. Kakaiba ang sintomas sa babae, sa lalaki. Sa babae ito, pwedeng the usual type, mabigat, parang may nakadagan ng 1 toneladang bakal sa dibdib. Yan ang kadalasan. Pero minsan kababaihan, parang tinutusok-tusok lang. Parang may tumutusok, posible. Yung iba naman, pinagpapawisan ng malamig. Diba? Parang sama ng pakiramdam, pinagpapawisan. Hindi po magandang sintomas yan, pinagpapawisan. Tawag namin dyan medically diaphoresis. Parang
baka bumabagsak yung blood pressure. Ito naman, ibang sintomas din sa baba. Hinihingal. Pag hinihingal, posible ding mahina yung puso. Ito rin, no, sa kababayan, kakaibang sintomas. Unusual fatigue, pagod. Laging pagod, laging hapo. Ha? Maraming dahilan. Pwedeng thyroid, pwedeng puso, pero posible yung sa puso. Ito, nasusuka. Nasusuka siya. O, nasusuka. Yan, ha. Minsan, ganyan lang ang sintomas, eh. Ito, nahihilo. Nahihilo, lightheaded, parang umiikot. So, yan ang mga posibleng sintomas ng sakit sa puso. Tapos sinabi ko naman sa inyo yung mga pagkakataon na hindi galing sa puso. Kaya pag andudan nyo, nakikinig sa atin sa mga pag kayo lalaki, o may high blood, may diabetes, talagang may risk factor, naninigarillos. Lahat na naninigarillos, sumakit ang dibdib, walang choice, papacheck up tayo. Kasi tumataas ang risk, eh. Tumataas ang risk. Sigarilyo, alak, may bisyo, posibleng-posible talaga magkasakit. Pero kung wala kayong bisyo, healthy kayo, yung lahi din, importante. Kung magulang nyo, may atake sa puso, may sakit sa puso, posibleng mamana. So, alam nyo na kailan kayo magpapacheck up at kailan kayo sa tingin nyo ay hindi naman kailangan magpa-check up kasi yung sinabi ko sa inyo, wala doon yung sintomas ninyo. Isa pang sintomas na sa tingin ko hindi sakit sa puso, pag nasa kanan, ito right, ewan ko lang kung baliktad sa computer screen nyo, sa cellphone, pag sa kanan ng sakit, syempre hindi sa puso, sa kaliwa yung puso, eh, ha? Sa kaliwa. Bira naman yung taong baliktad. So ito, first aid ng heart attack, ito, napakahalaga nito, kailangan alam ng buong Pilipinas, so yan ang heart attack, yan. Ito ang universal sign of heart attack, yan, ha? Kahit anong parte ng mundo, anong lengguwahe, pag na-heart attack ang isang pasyente, ganito lagi itsura niya. Kahit Amerikano, Indian, Australian, Pilipino, basta na-heart attack, kahit anong lengguwahe, ito itsura niya. Ganyan. Yan ang ginagawa nila para mabawasan o maturo yung heart attack. Tawag dito po Levine sign. Kaya kung meron kayong pasyenteng nakitang nakaganyan, heart attack yan. Kadalasan heart attack. Yan. So, ito ang first aid natin. Kahit hindi nyo sure kung ano sintomas, pag duda nyo mukhang heart attack, dalhin agad sa ospital. Dadalhin sa ospital ang pasyente within 15 minutes. Ito ang first aid natin sa heart attack. Ha? Ito pang heart attack. Kung hindi heart attack, kung duda nyo, pwede rin naman bigyan. Ang first aid natin, binibigyan ng pasyente ng aspirin tablet. Aspirin, ang binibigay ko kadalasan ay yung baby aspirin lang. 80 milligrams baby aspirin. Pero dalawang tableta nun. Dalawang 80. So, 160 milligram. Ito sa Amerika, binibigay nila 300. Okay lang, 300, 325. Pero sa atin, dalawang 80 lang binibigay. Anong dahilan ba't binibigyan ng aspirin? Kasi sinabi ko sa inyo, may nagbara eh. Diba? Nagbara na nga yung ugat. Ito, nagbara na siya. So, pag nagbara to bigla, kadalasan, may konting dugo-dugo yan dito sa tabi. Kaya nagbara. Pag uminom ka ng aspirin, pinapalabnaw niya to. Dito, pabuo siya ng pabuo. Patigas siya ng patigas. Pag nag-aspirin ka agad, lalabnaw to. Pag lumabnaw yan, pwedeng may dumaloy pang dugo. Pwedeng may dumaloy pa. Yun ang purpose ng aspirin ito. Pinapalabnaw natin to. Pag nagbabara siya, pinapalabnaw mo dito sa tabi para may konti pang lusutan yung dugo. Para hindi totally namamatay yung pasyente. Ano ang komplikasyon ng heart attack? Naku, nakakatakot. Ang heart attack complication is hinto ang puso. Hihinto. Pag hinto, 1 minute, talagang that's the fastest way to die. Marami pag na-atake is patay na. Kaya dapat talaga dadalhin sa emergency room, CPR, cardiopulmonary resuscitation, yung dinadaganan yung dibdib. Siguro one day tuturo ko sa inyo. Yun ang ginagawa. Kaya basta heart attack, ito first aid, aspirin, dalhin sa ospital. Yan. Ito yung mga warning signs sa chest. Okay. So, bukod dito, meron pa tayo mga iba't ibang klaseng mga sakit sa puso. Sige. So,
Ito, iba't ibang klaseng sakit. Yung tinuro ko na sa inyo, yung heart disease. Yan, coronary heart disease. Barado sa puso. Okay? Tapos, pero meron din ibang sakit sa puso na pwedeng komplikasyon. Katulad nito, arrhythmia. Okay. Ito, pakita ko lang to. Kasama ko si Doc Lisa, tapos si Doc Lisa na. So, ito, pag arrhythmia, biglang huminto yung puso. So, titignan nyo anong klaseng sakit sa puso nyo. Tinuro ko to, coronary heart disease. Next, yung arrhythmia. Meron ding heart failure, yung humina yung puso. Kung mahina ang puso, complication din yan. Bakit humihina? Nagbara nga eh. Ito, maraming Pilipino may ganitong sakit. Heart valve disease. So, pag pupunta kayo sa doktor, sasabihin nyo, kailangan alam nyo po anong sakit. Minsan, dami lumalapit sa akin, Dok, sakit sa puso. Hindi malinaw eh. Anong sakit sa puso nyo? Ito ba? Coronary heart, barado? Arrhythmia ka ba? Nagloloko yung tibok, mabilis, mabagal? Kaya pag cardiologist po kasi ako, kaya naaral ko to lahat. Heart failure, mahina ang puso, malaki. Iba't iba to. Heart valve, ito valvula. Ito yung mga rheumatic heart disease, mitral valve, aortic valve, mga mitral valve prolapse, yung mga magpapa-opera sa puso, heart valve yan. Meron din cardiomyopathy, yung mahina ang puso. Merong aorta disease, ito sa aorta. At merong vascular disease. So, para maiwasan natin yung sakit sa puso, ito yung gagawin natin. Basic muna ituturo ko sa inyo. Sigarilyo, blood pressure, cholesterol, at high cholesterol, diabetes, at iba pa. Ito yung mga ayusin natin. Tapos, physical inactivity at obesity. Pero mamaya, meron akong tuturong kakaibang tips para alagaan. Yan, number 1 cause of death. Ngayon, si Doc Lisa na ang ipapakita natin sa kanyang mga tips. Okay. Dami mo na handa, Doc Lisa. Ano ba to? Ang topic mo ay tungkol sa... yes, Doc Lisa? Yes, oo. May konektado yan sa puso kasi pag may sakit sa puso, kailangan maganda ang pagdumi. Kadalasan yung pagdumi ang kakaproblema tayo. Yes. Okay. Wala si Jessa. Ang topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa hindi madumi o pagtitibi at high fiber diet. Maraming lumalapit sa atin, Dok, kada 5 araw bago ako madumi. Meron nga akong kakilala, 1 beses lang sa 1 linggo o higit pa ang pagdumi. Tapos, matigas. Ang tigas-tigas ng kanyang dumi at ang hirap ilabas. Ano ang mangyayari kapag ganon? Magkakaroon tayo ng almoranas, yung may lumalabas na laman doon sa may puwitan at magdurugo. May mga dahilan bakit tayo nagkakaroon ng constipation o pagtitibi o hindi madumi. Number 1, yung dami ng kinain. Yung mga tao na mas madami kinakain, mas madalas silang dumumi. Pero yung mga tao na konti lang ang kinakain, minsan normal na sa kanila yung 2 hanggang 3 araw bago madumi. So ngayon, kung kayo ay maraming kumain, magtaka kayo kung hindi kayo dumudumi ng everyday or every other day, normal pa naman yon. Pero dapat sana kada 3 araw ay madudumi tayo. Ngayon, depende din yan sa dami ng kinain natin. Ang sinasabi nga natin, kapag salad o yung mga hilaw na pagkain, kailangan 1 cup a day ang makakain ninyo. Yan. So, pag yung dami ng kinain ninyo na gulay, prutas, yan, high fiber yan. So, kung kulang ang kinakain ninyo ng mga high fiber na pagkain, ang mangyayari, hindi kayo madudumi. So, dadamihan natin ang high fiber diet natin. Ituturo natin yan mamaya kung paano padadamihin at ano ang mga kakainin natin. Ngayon, gulay at prutas yan. Pagdating naman sa tubig, may mga tao, konti ang iniinom. Kasi sasabihin, Dok, ang tigas-tigas ng dumi ko. Nagtitibi ako. Lagi kong tinatanong, malakas ka bang uminom ng tubig? Sasabihin, Dok,
napakahina kung ang uminom ng tubig. So, yan ang mga dahilan kung bakit tayo nagtitibi. Another dahilan, nagpipigil ng dumi. Ang katawan natin gusto laging parehong oras ng pagdumi at kung pwede, parehong lugar. Kaya wag nating pipigilin kapag lalabas na ang dumi. So, kung kayo ay sa opisina na inaabutan ng pagdumi, pumili na kayo ng favorite cubicle nyo doon at kada ganong oras, alam nyo na lalabas na yon. Doon naman sa mga laging nakaupo o ang trabaho, office work, hindi gaano nag-ehersisyo, yung tamad gumalaw-galaw, dahilan din yan ng pagtitibi or constipation. Yung mga buntis kasi naiipit ng bata, so mas lumalaki yung bata, mas naiipit niya yung bituka, nagkakos din yan ng constipation, kaya yung mga buntis, constipated sila. Yung mga may edad, kulang sa galaw, madalang din ang kanilang pagdumi. Ngayon, saan kailangan itong mga high-fiber diet na ito? Itong mga high-fiber diet na ito na ituturo natin, kailangan natin ito kapag meron tayong pagtitibi or constipation, yung mga tinatawag na irritable bowel syndrome, o yung laging makulo ang kanilang tiyan, kulo ng kulo yung kanilang tiyan, laging masakit, yun ang tinatawag na irritable bowel syndrome. Meron din yung tinatawag na diverticulosis, at itong mga ipapakita nating mga gulay, prutas, high fiber, lahat. Kailangan natin, lalo na kung kayo ay high cholesterol, high blood pressure, at may diabetes. Bagay na bagay ito kapag meron tayong sakit sa puso at diabetes. Ito na po ang ating mga tips. Number 1, pagdating sa gulay. Dok, nagugulay naman ako eh. Oo nga, nagugulay kayo. Ang konti naman o kulang na kulang ang inyong kinakain. Pag sinabi nating gulay, kada kain nito kapag salad, katulad nito, 1 tasa o higit pa. Pero kapag iginisa na ninyo, kailangan kalahating tasa or 1 tasa kada kain, hindi pwede yung kakarampot lang. Kailangan madami talaga para makatulong sa inyong pagtitibi. Ano ang example ng mga high fiber na pagkain? Number 1 dyan, sigarilyas, bataw, yung langkang hilaw na ginulay, sitaw, paayap, kadyos, lahat ng mga green leafy, kangkong, patola, pechay, repolyo, saluyot, dahon ng gabi, lahat to. Tsaka ito talaga, nalaman namin ni Doc Willie, kada kain, kumakain kami nitong mga ganitong salad. Napakaganda sa inyong pagdumi. So, damihan nyo ang pagbili at pagkain ng ganitong mga gulay. Pagdating naman sa prutas, may mga prutas, high fiber talaga. Anong example? Bayabas, mangga, itong mga manggang paho. Marami ang fiber. Strawberry, mansanas na may balat. So, hugasan nyo na lang mabuti Tapos, kainin pati balat. Pakwan, papaya, prunes. Ito ang example ng prunes. Ubas, santol, chiko, avocado. Lahat yan maganda. High fiber yan. Pagdating naman sa mga source ng carbohydrates, number 1 dyan, espasol. Napakadaming fiber ng espasol. Brown rice, suman sa ibos, suman sa lihiya, mais nilaga at miswa. Sa mga source naman ng protina, high fiber, tokwa, patani, munggo, garbanzos, mani, yan So, itong mga buto-buto na to, high fiber lahat yan. Garbanzos, itong mga buto-buto, pati tofu, bilang source ng protina mo. Pagdating naman sa tubig, gusto natin 8 hanggang 12 basong tubig kada araw. Para ma-monitor nyo kung tama ang iniinom ninyo, kumuha kayo ng ganito, yung litro. So, dapat 1 liter ang maiinom natin sa maghapon. Ang sinasabi ko nga, pagkagising, 1 baso, pagkaalmusal sa bandang 10:00, tanghalian,
merienda, hapunan, bago matulog. So, i-monitor ninyo. Kasi pag wala kayong monitoring system, hindi nyo malalaman kung nauuhaw kayo o hindi, hindi kayo iinom. So, tignan nyo na lamang kasi minsan, hindi, lalo na yung mga may edad, hindi po sila nauuhaw. So, kailangan i-aallokin natin sila ng iinumin nilang tubig. Ganon din ang mga bata, yung mga buntis, damihan ang pag-inom ng tubig. At imo-monitor, ha? Pwede rin kayong kumain ng mga prutas na matutubig tulad ng mga pakwan, yung mga dalanghita, source din yan ng tubig. Ngayon, nabanggit ko kanina, kailangan galaw-galaw tayo para gagalaw din ang ating mga bituka, aandar siya, maibababa niya yung dumi na nasa loob. Yung mga may edad o yung mga bedridden o yung tinatawag nating nakalatay sa kama, hindi nga sila makagalaw. So, pwede nyong imasahe yung kanilang tiyan. Igagalaw-galaw nyong ganon para akala ng katawan, gumagalaw siya or nag-exercise siya. Pagdating sa toilet training, sinabi ko kanina, parehong lugar, parehong oras. Pag lalabas na, ilabas nyo, wag nyong pipigilin. Hanap kayo ng favorite ninyong cubicle dun sa inyong opisina. Siyempre sa bahay, isa lang naman ang inyong toilet eh. Pero pag nasa labas sa opisina, kung dun kayo lagi inaabutan, pili na kayo ng favorite na lugar ninyo. Kasi gusto ng katawan natin, same oras palagi. Pero wag po kayo magbabasa ng nobela kasi dahilan din yan ng pagkakaroon ng almoranas. Wag masyadong matagal. Basta paglabas, hugas na, tapos na, wag pong magbasa ng nobela dun sa loob ng CR. At isa pang sekreto, dun sa mga hirap talagang madumi, sa lahat ng grocery, merong mga prune juice. 30 ml lang nito. O yung maliit na baso, yung ginagamit natin sa mga bata dun sa kanilang gamot. 30 ml kada gabi, makakatulong dun sa mga taong laging nagtitibi or hindi madumi. Pero iinumin nyo kada gabi, wag yung kung kailan lang ninyo kailangan. Meron ding mga gamot, pero kaya lang kasi, syempre yung mga gamot, ayaw nating iinumin nyo kasi may side effect yun. Pag nasanay ang tiyan ninyo na inom ng gamot, pag hindi kayo nakainom ng gamot, hindi na kayo madudumi. Kaya ayaw natin yon. Pero meron yung sa mga may edad or may sakit, binibigyan sila kung natatandaan nyo, meron kayo maririnig lactulose. Ganon din po yon. Kada gabi, pinaiinom or yung mga psyllium, ganyan. Pwede, pero daily. Yun lang po ang mga safe, pero yung iba yung ipagtatai kayo, yung mga slimming tea, yung mga ganon, wag na po. Mas maganda, kumain tayo nitong mga high fiber na tinuro natin kasi nga maganda din sa puso at sa tiyan at sa diabetes. So, ibabalik natin kay Doc Willie ang discussion natin. Okay, napakahalaga niyan, Doc Lisa. Yung sinasabi mo kanina na pagdumi is really related yan doon sa sakit sa puso. Kasi yung mga may sakit sa puso, ang number one na lugar kung saan sila inaatake ay sa banyo. Bawal umire. Sa may sakit sa puso, bawal na bawal umire. Kasi habang umiire tayo, doon kumikipot ang ugat sa puso. Sige, pag bawat ire, Valsalva maneuver, sisikip yan. Mababawasan yung daloy ng dugo. Bawat ire. Kaya pag ire, konti-konti lang, sandali lang, huwag masyado matagal. Tsaka minsan sa banyo natin, napakainit, di ba? Pag napakainit, umiire pa, tapos nagbubuhos pa, napapagod, doon na heart attack sa banyo. Sa bahay natin, na pinakadelikadong parte ang banyo. Diyan, diba, marami kayo nabalitaan sa banyo namatay, sa banyo inatake. Nakita na lang na sa banyo kasi delikado nga sa banyo. Okay? So, dapat ginagawa ko may silya, kung kaya may electric fan, tapos maganda nakaupo lang at dahan-dahan lang. Papakita ko lang, Doc Lisa. Yes, lapit ka. Itong mga sakit sa puso at marami tayong mga kakaibang tips para sa kanila. I-review ko lang. Isang cause ng sakit sa puso, yung mataas ang cholesterol.
At merong mga tao, pag mataas talagang cholesterol, hindi naman lahat, lumalabas ang cholesterol sa mata. Yan. Kung meron kayong makitang pasyente, tingnan nyo sarili nyo sa salamin. Kung meron kayong ganito, cholesterol yan. Pa-check nyo na. Wala talagang ganong gamutan. Ang gamot natin, iinom ng gamot para sa cholesterol. Pero bago umabot ng ganyang pagkakataon, ay ganito muna nag-uumpisa. Ganito muna nag-uumpisa siya. Oh. Hindi siya nag-uumpisa ng ganitong dilaw agad na cholesterol. Ganito muna. Kaya tingnan nyo yung mukha ninyo, kuha kayo na salamin. Pag nakakita kayo ng ganito, pa-check nyo yung cholesterol nyo. Baka cholesterol na pala yan. Okay? Sa pang senyales na mataas ang cholesterol at posibleng may sakit sa puso ay ganito. May linya sa tenga. Ito ang normal, oh, walang linya. Tingnan nyo to. 5 tenga, normal. Walang linya, walang linya. Walang linya, walang linya. Pero pag nagkakaedad tayo, minsan nagkakalinya. Pag meron kayong linya, sabi ng ibang pag-aaral sa Amerika, posibleng mas malaki tsansa na may sakit sa puso. Ito rin may linya. Crease, tawag natin yung crease. Dito rin sa baba, crease din siya. So, pag may linya dito, tignan nyo. Ano ang explanation? Bakit pag may linya, posibleng may sakit sa puso? Kasi ito daw, merong blood supply. May supply ng dugo. So, pag yung blood supply natin sa tenga ay nagkakabara-bara konti, lumulubog yung tenga natin. Parang lumulubog siya, kaya nagkakalinya. Kaya yung baradong ugat dito, posibleng barado din yung sa puso natin. Okay? So, yan. Napapacheck kayo kung may ganito. Kung wala pa kayong sakit sa puso, pero meron na sa linya, papacheck na kayo, baka may high blood. Okay? Ito yung babantayan natin para hindi magkasakit sa puso, yung blood pressure. 140/90, ang mataas. Diba? Tinuro ko na yan. Paglampas dito, high blood yan. 120/80, ang pinakamaganda. Okay. Sige. Tapos, ito rin na binabantayan natin sa may high blood. May tao, pumuputok yung ugat sa mata. Ayan, pag pumutok yung ugat, pag pumutok yung ugat, ibig sabihin may high blood yan. Hemorrhage to, ito, pumutok siya. Sa sobrang taas ng blood pressure, ayan, pumutok. Minsan ganito lang itsura. Ayan. So, papacheck nyo. O minsan nagalit, biglang sumigaw. Ayan. Kadalasan wala namang ginagawa dito, okay naman yung paningin niya Kaya lang nagka-dugo kasi pumutok. Actually, medyo maswerte na nga na sa mata pumutok. Kasi kung sa utak pumutok, stroke. Kung sa utak pumutok, stroke na. O kung sa puso nagbara, mas delikado pa. Kaya ito sa mata, pwede natin sabihin, talagang warning sign siya na dapat mababa ang blood pressure mo. Okay. Ito yung mga paraan na para bumaba ang blood pressure. Kasi pag mataas ang blood pressure, diyan nagkakaroon ng sakit sa puso. Yan Ito yung mga pampababa ng blood pressure. Pinakamaganda, syempre, kung sobrang taas, syempre healthy living, tapos kailangan din iinom ng gamot. Pero bukod sa pag-inom ng gamot, maganda rin yung kumakain ng ganitong pagkain, di ba? Bawang, kiwi, leafy vegetables, saging, may potassium, pakwan, may potassium, may tulong to. Pero hindi naman talaga actually na sasabihin natin, bababa yung blood pressure ng ganun agad. Hindi naman talaga bababa. Pero may tulong na siya. Okay? Kailangan nyo pa rin uminom ng gamot. Ito yung mga nagpapataas naman ng blood pressure sa baba, Doc Lisa. Yung mga salty foods, fast foods, animal product, karne, alcohol, junk food, ito, potato chips, chichirya, yung mga nabibili sa tabi-tabi, yan Hindi lang sakit sa puso, pati kidney disease. Ngayon naman po, meron akong ibang tuturo sa kanila, Doc Lisa. So, salamat sa pag-like, salamat sa pag-share. Ito yung kakaibang tips na na-promise ko sa kanila. Meron po akong ituturo ng mga 12 kakaibang tips para tulungan ng puso. So, meron tayong mga pangkaraniwang tips, di ba, na para makaiwas sa sakit sa puso, sa high blood. Ipapakita ko muna yung mga pangkaraniwang tips, katulad ng magpapapayat,
bawas sa alat, alam nyo na yan. Sa alak, magbabawas, kundi iwas na lang. Pag-exercise, makakatulong yan sa pag-iwas sa heart disease, tigil sa paninigarilyo. So, yan yung mga binabantayan natin. Pero bukod dito sa alam nating risk factors, meron din tayong kakaibang risk factors para sa sakit sa puso at meron tayong mga tips para makakatulong. Ito yung unang tip natin, buy household plants. Kaya mahilig kami talaga sa halaman eh. Pag maraming halaman sa bahay, nakita nila, ang halaman kasi nagbibigay ng oxygen. Tayo naman, kailangan natin ng oxygen. So, tayo kailangan natin oxygen, hihinga tayo, tapos naglalabas tayo ng carbon dioxide. Ay, yung halaman, kailangan nila yung carbon dioxide. So, kung maraming halaman, maraming puno, mas presko yung hangin, mas maraming oxygen sa katawan, good for the heart. Okay? Number 2, pwede, yung sa mga mahilig, pwede mag-alaga ng aso sa mga mahilig. Kasi nakita nila, yung mga nag-aalaga ng aso, nagbibigay siya ng companionship, nakakatulong, nakaka-exercise ka rin kasi nilalakad mo yung aso. At yung, lalo na yung malambing na aso, nakakababa ng blood pressure. Parang tuwan-tuwa, parang meron kang kasama. Kung wala kang partner sa buhay, walang ganong kaibigan, pag-aalaga ng aso, o baka, let's say, hindi makabuntis, walang anak, okay din mag-alaga ng aso. Kasi nakakasaya siya, nakakatulong din sa atin. Number 3 tip na napakahalaga para sa puso, ito, proven na to. Magsisipilyo at magde-dental floss. Nakita nila sa pag-aaral, pag malinis ang bibig, laging nagsisipilyo, gumagamit ng dental floss, ito yung sinulid na panlinis sa gitna ng ngipin, plus 3 years sa buhay, sa life expectancy dahil nagfo-floss. Kasi pag madumi yung bibig, may sira ang ipin, yung bacteria sa bibig, yung bad breath, yung bacteria, pwedeng lumipat sa puso. Pag lumipat sa puso, pwede ma-heart attack. Ha? Kaya pag malinis ang ngipin, lagi nagtutoothbrush, lagi nagde-dental floss, iwas ka rin sa sakit sa puso. May kakaibang tip ako ituturo sa kanila, Doc Lisa. Baka ngayon pa lang nila malalaman to. Breathing through the nose. Actually, lumang panahon pa to tinuturo. Eastern medicine to. Parang 2,000, 3,000 years ago. Tawag dito nasal breathing. So, subukan nyo. Kulang kayo. Pwede kayo sumabay. Hihinga kayo, hindi sa bibig, kundi sa ilong. Hinga sa ilong. 5 seconds. Pigil. Tapos, yung labas pwede sa bibig. Yung hinga sa ilong. Pigil para ma-absorb oxygen, labas. Bakit nakakatulong yung paghinga sa ilong kumpara sa bibig? Iba kasi yung meron tayong mga lumalabas na mga chemical pag ilong ang ginagamit. Nakita nila, pag dumadaan sa ilong yung hangin, merong mga blood vessels dyan sa ilong na naglalabas na tinatawag nating nitrous oxide. Merong nitrous oxide na nagpapabuka sa mga bronchi, yung mga tubo sa lungs, maganda sa baga, maganda sa puso, pag sa ilong ang ginagamit natin. Tsaka pag na-stress kayo, nasal breathing, nagpo-produce ng nitrous oxide yung katawan natin kasi nandito yan, banda ron sa likod ng ilong. Tapos good for the lungs, good for the heart. Mas maganda yan kumpara sa paghinga sa bibig. Pwede lang siyempre kung barado yung ilong ninyo, hindi nyo magagawa to. Nasal breathing. Luma-luma na tong strategy. Tips. Number 5 tip, kakaiba para sa puso, magkaroon ng mabait na kaibigan. Kung meron kayong close friends, barkada, hindi yung masamang barkada, yung mabuting barkada na ituturo kayo sa mabuti, yung mga mababait, makikinig sa inyo, supportive, yan, mawawala stress nyo, magiging mas masaya kayo, matuturo kayo sa mabuti, mawawala yung headache nyo, yung sakit sa ulo. So, supportive friends. Number 6, manood ng masasayang palabas. Mga comedy, funny movies, tumawa. Di ba, meron tayong tinatawag na laughter yoga. Laughter yoga. So, pag tatawa ka, everyday, manonood ka na masasaya, good for the heart yan. Nare-relax ang puso.
At ibang tips pa na maganda sa katawan, maganda sa puso, charitable. Pag mabait ka, matulungin ka sa ibang tao, nakita nila, mas masaya yung mga taong matulungin, mas healthy, mas masaya, mas malakas, at mas may kumpiyansa sa sarili. Charitable. Ito, gusto ng kabataan, laging in love. Number 8. Siyempre, pag in love ka, may energy ka, excited ka, masaya ka. Eh, may nagsasabi, yung good yung masayang, hindi yung bigo, yung in love. Yung masaya, mas mahaba ang buhay. Sabi nila, ayon sa isang professor, si Dr. David Demko, sabi niya, almost 7 years idadagdag sa buhay mo kung in love at masaya ka sa iyong partner. Itong number 9 tip, para lang sa mag-asawa, ha? Nililinaw ko para sa mag-asawa, may tulong ang sex, pagtatalik. May pag-aaral na nagsasabi pagtatalik para din siyang exercise. Para siyang exercise. So for couple, sa mga mag-asawa, mga mag-partner, may tulong ang pagtatalik, nagiging mas masaya, exercise din, at naglalabas yung katawan natin ng endorphins sa yung mga happy hormones. Pero syempre, kung meron ng sakit sa puso, may high blood na, ipapacheck up muna tayo, nakakayanin. Number 10 tip para sa puso, kumain ng saging. Yan. 2 bananas a day will keep the doctor away. Napakaganda ng saging. May potassium para sa puso. Meron siyang tryptophan, pamparelax, good for the heart. At number 8, number 11, number 12 tip, last 2 tips natin para sa puso, mag-relax, bawas stress, tulog ng sapat, huwag magpupuyat. Mga nagpupuyat doon, inaatake sa puso. At number 12, lagi nagdarasal, pumupunta sa isang worship na lugar, kahit ano man ang paniniwala nyo, at least once a week, may tulong yan. So, ito yung ating 12 na kakaibang tips para maalagaan ng puso. Dagdag pa to sa mga alam nating tips, iba yung mga sa mga paninigarilyo at iba pa. Okay? Pakita natin, Doc Lisa. Mga healthy foods. Yan ang kailangan natin. Gulay. Okay. Yan ang paborito kong gulay, 1 to 12. Ito, paborito nating prutas. Yan, 1 to 12 din. So, dagdag ko lang, kompletuhin ko lang yung tips ko sa high blood, ha. Ito yung mga kadalasang gamot sa high blood. A, B, C, D ang code natin. Merong mga ACE inhibitors na lagi kong tinuturo. Ito yung mga gamot na ang ending ay pril. Pakita natin. Doc Lisa sa baba. Enalapril. Dito tayo sa baba. Papakita natin. Enalapril, lisinopril, captopril. Yan ang A, ACE inhibitors. Meron tayong B, beta blockers. Ito yung may olol sa dulo. Good for the heart din yan. Ito, nakakabagal ng heart rate. Okay? Itong ACE inhibitors, maganda to para sa may diabetes. Ito, maganda para sa may sakit sa puso, mga may olol. At ito, mga pin, ang favorite natin, itong amlodipine. Maganda yan para sa mataas ang blood pressure, yung sobrang taas. Okay? Pwede rin itong mga ARB, itong mga sartan. Maganda rin yan sa may diabetes. Pero ang pinakamalakas dito sa lahat ay yung mga pin, amlodipine, calcium antagonist. Ito yung mga binibigay na libreng gamot ng gobyerno. Magandang proyekto to at tuloy-tuloy na to ginagawa. I think mga 4 years na ata to ginagawa ng government natin. So maganda yan. Ito yung pinapapalaki natin budget, libreng losartan, amlodipine, metoprolol. Sa diabetes, metformin. Kulang nga yung gamot sa diabetes. Kailangan dagdagan pa ng glycoside. At yung libreng gamot, dapat may libreng insulin. Yan ang kailangan ng bayan natin. Pero pwede na to. So, kung may makukuha kayong ganito sa health center, kahit sample lang, may tulong na yan. Inumin nyo na. Ha? Ito yung normal blood pressure, depende sa edad. Pinapakita lang natin na pag yung edad ay bata pa, ito, mga 6 years old, 13 years old, mas mababang normal blood pressure. Pag 20, 24 years old, 120/79, 120/80. Pag mas matanda na, 40 to 44, tumataas ng normal blood pressure. At pag senior citizen na, mataas na 134/87. Na-post ko na rin to. So, ito yung mga tips natin para sa high blood.
Tandaan nyo, ang doktor nyo lang ang makakahinto, makakapigil, ang makakabigay ng gamot. Hindi pwede basta-basta inumin. At least makita ka isang beses. Huwag ko kopyahin yung gamot ng kapitbahay kasi hindi pareho yung gamot ng kapitbahay sa gamot ninyo. At yung mga gumagawa ng iba, yung kakain lang ng bawang, pati pineapple juice, okay naman sila, healthy. Pero huwag kayong umasa na bababa yung blood pressure. Kung kumakain kayo ng garlic o pineapple juice o kung ano-ano pa, pampababa ng BP, kung bababa man siya, konting-konti lang. Siguro 3 points lang, 3 points. So parang baliwala, konting-konti. Pwede kainin pero kailangan nyo yung gamot para talagang ma-normal. Let's say blood pressure nyo 160, 100. Hindi na makukuha ng mga ganitong pagkain. Dapat papapayat na, bawas alat. Yun talaga number 1 magpapababa ng blood pressure. Lose weight ang number 1. Low salt, nakakababa yan. Plus yung pag-inom nung gamot sa high blood na tinuro ko yung ABCD. At yung stress at puyat at trabaho, yan ang nakakataas ng BP. Okay? Para sa akin, okay na yung generic. Kung generic lang ang kaya bilhin, pwede na yan. Kung may pera, gusto nyo branded, okay. Pero para sa akin, pwede na yung generic sa 90% ng Pilipino. Good enough na yan. Makokontrol na yung blood pressure niyan. Ang mahalaga, tuloy-tuloy yung pag-inom. Tsaka lagi ko sinasabi, ang gamot sa high blood, mabuti. Okay? Ulitin ko, good mabuti sa kidney, puso, heart, brain, liver. Mabuti. Hindi masama. Hindi ko alam sino nagsasabi ng masama. Wala akong nakikitang masama. Kasi yung mga umiinom, plus 10 years sa buhay nila. Plus 10 years. So, yung kung ang edad nyo aabot ng 80, pag ininom nyo yung gamot, aabot ng 90, 90 years old. Pag 90 ang life expectancy nyo, aabot kayo ng 100. Kaya yung mga kompleto sa gamot, nakikita nyo yung mga nasa Japan, kompleto sila sa gamot. Kahit sa Amerika, kahit matataba sila, kompleto sila sa gamot. Mahaba life expectancy nila, average nila, mga 80 plus. Meron pa nga 90 sa Japan, may umabot ng 100. Sa Pilipinas, tayo, life expectancy, 70 lang. 68 years old, 69. Ganun lang kababa ang average na buhay. Paano? Wala nga tayo pambili nitong gamot. Plus, syempre, may ibang factors na siguro mas may bisyo. Pero basically sa akin, kulang sa gamot. Kasi kung may gamot, mapapahaba natin yung buhay.